Magandang hapon po, mami na mahal. Kindly, makiisa po muna tayo sa panalangin bago tayo dumako sa banal na salita ng Diyos na mapakinggan po natin. Iniling ko po manalangin tayong lahat. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa makapangyarihan pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Minsan pa, Mala Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, Mala Panginoon, patawarin mo po kami. Idinadalangin po namin na pagpalain mo po yung mga salita, Mala Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, ang aming mapangunawa sa mga salita, Mala Panginoon. Pumasok sa aming mga puso. Tulungan mo po kami, Mala Panginoon, na hindi lamang kami maging tagapakinig. Tulungan mo kaming masunod ang mga salita mo, Mala Panginoon, sa ganang amin. Wala po kami magagawa. Dalangin po namin, Mala Panginoon, kayo po mangusap sa bawat isa sa amin sa mga oras na ito, Mala Panginoon. Sumaamin po kayo, dakilang Diyos. Sinasuhay namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Isa malakas na palakpak, maminamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos at habang inihanda po natin ang ating mga talata, maminamahal, dito sa John chapter 19 verse 30 at dito sa Mateo 26 talatang 52. Maminamahal, ako muna ay taos puso at malugod na bumabati po sa lahat ng mga minamahal na mga anak ng Diyos, mga minamahal nating mga kapatiran. Magandang hapon po sa inyo, maminamahal, sa ating mga minamahal na mga kapatiran kasama po natin ngayon. At patuloy po nating inaalala mga di malilimotang aral na ating beloved pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At nagpapabot po tayong taos pusong pagbati sa mga minamahal mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa lahat po, minamahal mga beloved preachers natin, kasama po natin ngayon, sa lahat po ng mga minamahal mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga naabot po ng ating banal na gawain, lalo na po mga kapatiran natin na sa ibayong dagat, na tayo po ay sinusubaybayan sa ating banal na gawain dito po sa Dako na Olongapo City. Sa lahat po ng mga anak ng Diyos, maminamahal, hindi rin po tayo po sumigaw ng malakas. Hallelujah, praise the Lord! Halatang gutom na tayo, maminamahal. Isa pa, malakas. Hallelujah, praise the Lord! Amen. Mamaya, malapit na tayong mag-break. Kaya libuksan po natin ang ating pambungad na talata, maminamahal, John 19:30 at saka Mateo 26, talatang 52. Dito po sa Juan, Kapitulo 19, talatang 30. Nang makatanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na, at inuyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Dito po sa Mateo, Kapitulo 53 po pala yan, 53. Matthew 26:53. Dito po sa Mateo, Kapitulo 26, talatang 53 hanggang 54. 53 lang po, wag na po 53. yung 54. Dito sa 53. Uy, nakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking ama? O padadalan niya ako ngayon din ng ama higit sa 12 pulutong na mga anghel? Amen. 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 Everybody shout praise the Lord. Mga minamahal, unawain po natin bawat salita ng Diyos. Kasi maraming mga mananampalataya, kahit ang tagal na nakikinig ng salita ng Diyos, ang tagal na po, mga minamahal, na nagbabasa ng banal na kasulatan, hindi pa nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan, mga minamahal, ang mga banal na salita ng Diyos. Kaya nga, meron tayong preachers, mga minamahal, meron tayong mga inatasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi kami nagsunod ng kilay para maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po kami nagpursigi. Hindi kami nag-aral ng mga Bible school, mga minamahal, para maunawaan ang salita ng Diyos. Pero ang karunungan ng inyong mga mangangaral, ito po ay galing sa ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating dakilang Diyos ang nagbibigay sa amin ng kaalaman, ng karunungan. Kung tutusin, kahit pinakamarunong na tao, pinakamatalinong tao, mga minamahal, kahit basahin niya pabalik-balik ang Biblia, hindi niya maiintindihan sapagkat ito po'y spiritual. Sinabi ng Biblia, ang mga bagay
na mga spiritual ay hindi naunawaan ng taong nasa laman. Ngunit sa mga taong nasa spiritual, sabi rito, ay naunawa nila ang mga spiritual na bagay. Maminamahal, ang ating pong paksa ngayon ay pamagatan po natin, what Jesus accomplished at the cross. Ano, maminamahal, ang naisakatuparan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, nabasa po natin sa John 19:30. Sinabi rito, maminamahal, naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ito po, maminamahal, ay patunay ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hindi po siya hinimatay. Hindi siya nawala ng ulirat, kundi sabi ng banal na kasulatan, at iniyukayok ang kanyang ulo, nalagot at siya'y nalagutan ng hininga. Ibig sabihin, maminamahal, literal na namatay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kasi kung hindi mamamatay ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, sinabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob na walang bayad ng ating dakilang Diyos ay buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kailangang may mamamatay para sa kasalanan. Ito po ang dahilan, maminamahal, bakit ang ating pinakamamahal na Panginoon ay bumaba dito sa lupa. Hindi naiintindihan, lalo na po yung mga malalaking reliyon, maminamahal, na may mga matutulis. Hindi nila naiintindihan anong dahilan. Bakit ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, maminamahal, ay nagkatawang tao? Sabi ng Biblia, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Wala nang dapat pagtalunan, sabi, dakila ang iwaga ng kabanalan, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yung mga matutulis na nagbabasa rin ng Biblia, ang simbahan nila matutulis, hindi sila naniniwala na si Kristo'y Diyos. Kasi ang sabi nila, kung Diyos si Kristo, bakit namatay? Ang Diyos hindi namamatay. Pero mo sabi nila, katwiran nila, kung Diyos si Kristo, bakit nagugutom? Bakit natutulog? Bakit nauuhaw? Hindi nila alam, maminamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi ng Biblia, for without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung hindi magkakatawang tao ang ating dakilang Diyos, maminamahal, hindi po tayo matutubos sa ating kasalanan. Kaya kung mababasa niyo po, maminamahal, sa Mateo 27, talatang 51 hanggang 53. Sa Mateo 27, 51 hanggang 53. Nung nalagutan ng hininga ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin, namatay siya. Namatay ang ating mahal na Panginoon. Nung namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, alam niyo po ba, na doon lamang umakyat sa langit ang mga Old Testament saints? Sabi ng Mateo 27, talatang 51 hanggang 53, nabuksan ang mga libingan. Yung mga Old Testament saints, katulad ni Abraham, katulad po ni Isaac, katulad po ni Jacob, katulad ni Elijah, katulad ni Elisha, katulad ni David, ni Gideon, ni Haring Solomon. Lahat ng mga nababasa po natin sa banal na kasulatan, maminamahal, bago sila umakyat sa langit, kinakailangan mamatay muna ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, hindi pa sila matutubos sa kasalanan kapag hindi namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya isa sa mga layunin, bakit mga minamahal namatay ang ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo, sabi, maminamahal, to accomplish at the cross, para matupad, maminamahal, ang kanyang layunin, bakit siya nagkatawan tao, bakit siya nabayubay sa krus.
Kaya kung idagdag natin sandali, Mateo 27:51 hanggang 53, nung inuyok-ayok ng malapunan ng kanyang ulo at siya'y namatay, nabuksan ng mga libingan, doon lamang umakyat sa langit ang mga Old Testament saints. Pero sinasabi ko po sa inyo, hindi pa po yan ang tinatawag maminamal na first resurrection. Kasi ang tinatawag na first resurrection, buong mundo yan, maminamahal. Buong mundo, hindi lamang sa Israel magaganap ang pagbangon ng mga patay, maminamal, kundi lahat ng mga nananahan sa ibabaw ng lupa, babangon silang lahat. Pero ito sa Israel lang naganap, maminamahal. Nang namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, inuyok-ayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. At ang sabi na Mateo 27:51 hanggang 53, nabuksan ng mga libingan ng mga Old Testament saints. Sila Abraham, sila Isaac, sila Joshua, sila Moses, maminamahal. Lahat ng mga Old Testament saints, doon lamang sila umakyat sa langit. Ibig sabihin, nung hindi pa namamatay ang ating mahal na Panginoon, hindi pa sila pwedeng pumasok sa langit. Pumasok lang sila sa langit nung namatay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Buksan po natin ito, kaya hindi sandali, idagdag natin. Dito po sa Mateo chapter 27, verse 51 up to 53. At narito, ang tabing ng templo ay nahapak na kadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nangabaak ang mga bato, at nangabuksan ang mga libingan, at maraming katawan ng mga banal, nakatulog ay nangabangon. At paglabas ng mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na mugli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Amen. Amen. Tignan nyo, maminamahal, nasa Mateo 27:51 hanggang 53. Ito po ay patunay lamang, maminamahal, na mayroong tinatawag na resurrection. Ito'y patunay lamang, maminamahal, na gusto niyang patunayan sa atin, maminamahal, na totoo ang kanyang pangako na balang araw sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, ang mga unang namatay ang siyang bubuhayin na maguli, at tayo mga nabubuhay ang pangalawang kukunin, at sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Yan po ay sa buong mundo na. Buong mundo na yan, maminamahal, yung first resurrection. Pero itong pagbangon ng mga patay dito po sa Mateo 27, talatang 51 hanggang 53, sa Israel lamang po naganap. Nabuksan ang mga libingan at bumangon, maminamahal, ang mga Old Testament saints, at sila po'y pumasok na sa langit. Ibig sabihin, hindi pa yan ang unang pagkabuhay na maguli. Ibig sabihin, yan po'y ebidensya, patunay na totoo ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon na merong tinatawag na pagkabuhay na maguli. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi rito, magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon magpadala ng 12 pulutong na mga anghel para hindi siya maipapako sa krus. Alam niyo ba, maminamahal, ang tinatawag na legions, ito po, bawat legion ng anghel, equivalent to 12,000 angels. 12,000 angels sa bawat legion. Pero ang buong legion ng ating mahal na Panginoon, sabi 12 legion. Bawat legion, maminamahal, ay pumapatak na 12,000 angels. At alam niyo po ba, maminamahal, ang kapangyarihan ng isang anghel, kayang pumatay ng 185,000. Isang anghel lang. Kaya hindi na kinakailangan patawag ng mahal na Panginoon ang 12 legions of angels para iligtas siya. Kahit isang anghel lang, kaya siyang iligtas. Pero hindi ginawa ng mahal na Panginoon sapagkat, mga minamahal, gusto niyang matubos tayo sa ating kasalanan. Gusto niya, maminamahal, na mamatay siya sa krus sapagkat ito lang ang pinakatanging paraan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya yung pong katagaan na sinabi ng ating mahal na Panginoon, it is finished. Ibig sabihin niyan, maminamahal, mission accomplished. Ginanap na ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang layunin. Bakit siya bumaba? Kaya nakalulungkot, mga minamahal, yung mga ibang sekta, ibang religion,
Humahawak kunyari ng Biblia tapos hindi naniniwala kay Kristo. Kasi katwiran nila, kung si Kristo Diyos, bakit namatay? Kung si Kristo Diyos, bakit nagugutom? Bakit nauuwaw? Kung si Kristo Diyos, bakit ang dami nilang dahilan? Hindi nila alam, ang linaw-linaw ng sinabi ng 1 Timothy 3:16, God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung hindi magkakatawang tao ang Diyos, maminamahal, lahat ng tao from generation to generation pagkatapos mamatay, diretso sa impyerno. At pagkatapos ng impyerno, maminamahal, itatapon pa sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo po ba ang dagat-dagatang apoy? Wala pang dagat-dagatang apoy ngayon. Wala pa. Ang dagat-dagatang apoy, itong mundo natin. Makita nyo, maminamahal sa siyensya, ang mga scientists, nagtataka sila, nasusunog na ang kalahating bahagi ng mundo. Yung ozone layer, talagang palaki ng palaki yung punit. Nasusunog na, kaya napakaintindi ng init ngayon. Umiinit ng umiinit. Yung mga lugar na katulad ng Alaska, katulad ng Norway, yung mga nagyayelo na lugar, natutunaw na yung yelo doon, mga minamahal. Natutunaw na sa matinding init. Yun ang sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal. Sabi ng Biblia, ang sangkalangitan at ang kalupaan ay mapupugnaw sa matinding init at lahat ng mga bagay na nandito sa lupa at sa mga bagay, mga minamahal na ginawa sa lupa ay pawang masusunog. Nasa 2 Peter chapter 3, verse 10. Ang dagat-dagatang apoy, maminamahal, dito po magaganap sa mundo natin. Itong mundong ito, gagawin dagat-dagatang apoy. Kaya nagtataka ako sa mga ibang mga Kristiyano. Dahil sa trabaho dito sa sanlibutan, kalilimutan ang paglilingkod sa Diyos. Dahil sa profession, dahil sa pag-aaral, kalilimutan ang paglilingkod sa Diyos. Uunahin nila yung pag-aaral, uunahin yung trabaho. Uunahin yung buhay nila dito sa mundo. Sinabi ng banal na kasulatan, ang sanlibutan ay lilipas, ngunit ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Huwag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay dito sa sanlibutan, sapagkat ang lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan ay pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. Lies of the eyes, lust of the flesh, at saka pride of life, yan po ang nandito sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen. Everybody shall praise the Lord. Dito pa lang nakikita ko na yung walang interes sa kaligtasan. Pag Word of God, tulog. Pero pag pinag-uusapan yung chismis, ang lalaki ng mata. 3 araw na wala nang tulugan. Ang lalaki ng mata. Paano pang kwento natin? Walang tulugan. Pero pag Word of God, nagsisimula ka pala. Basahin niyo yung banal na kasulatan, maminamahal. Dito sa Nehemiah. Sa Nehemiah, Kapitulo 8, talatang 3. Nehemiah, Kapitulo 8, talatang 3. Ang mga preacher pag nangaral, mula alas 5 na madaling araw hanggang alas 11 ng tanghali. Walang humpay, walang hinto, habang ang mga mananampalataya nakatayo, na nakayuko, na nakataas ang kamay. From 5 a.m. to 11 a.m. Sabi, mula sa madaling araw hanggang kinaumagahan ng alas 11 ng umaga, nakatayo, nakikinig. Aba, yung mga ibang Kristiyano ngayon, 30 minutes pa lang. Pero pag-uusapan yung tungkol kay Tarpulano, nalaki na mata. Ano pa, Brad? Kwento mo pa kung ano nangyari kay ganun. Kaya pag ganyan, mga minamahal, ewan ko lang po kung aakit sa langit yung mga ganyang kauri ng Kristiyano. Pag Word of God, sawa na agad. Hindi pa nagsisimula, hanap na masasandal sa magandang pumesto. Yung hindi ako nakikita ni Brother Boy. Doon. Sa sulok. Huwag ganun, mga minamahal. Kasi darating ang araw, nasa Amos 8:11 hanggang 12, aalisin ang Word of God. Mawawala ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia. Magpapasapit ang Diyos ng kagutom.
Magpapasapit ang Diyos, maminamahal ang pagkauaw, pagkagutom, hindi sa salita, ay sa tinapay, hindi sa pagkain, kundi sa bawat salita ng Diyos. Pagkauaw, hindi dahil sa inumin, kundi sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hahanapin ng tao, pupunta sila sa kanluran, pupunta sila sa silangan, pupunta sila sa hilagaan. Hindi nila makikita ang salita ng Diyos. Magkakaroon ng kagutuman. Kaya nga, tignan nyo, pag yung minsan maraming pagkain sa atin, titignan mo lang yung sa pagkain sa lamesa, kakasawa naman, ayaw mo na. Pero pag wala ng pagkain sa lamesa, makita mo, saan yung tinabi ko rito prito? Asa, sino ko mo ng prito rito? Pag maraming pagkain, ayaw kumain. Pero pag wala na, tsaka naghahanap. Ganun ang maraming mga Kristiyano ngayon. Ganun din po ang Word of God. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, habang may panahon pa, pakinggan yung maigi. Pakinggan nyo. At ang sabi ng Biblia sa Deuteronomy chapter 11, verse 19, ang aking mga salita ay itatago nyo sa inyong mga puso. Iingatan nyo ito, maminamahal. Sabi ng Deuteronomy, ilalagay mo sa iyong puso, itatanim mo upang huwag mo makakalimutan ang mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ano po yung sinabi ng Biblia, anong ibig sabihin ng mission accomplished? What Jesus accomplished at the cross. Ano, mga minamahal, ang naisa katuparan ng malapano sa krus? Una-una, sabi ng Biblia, expiation. Yung pagbabayad sala. Save us from punishment of sins. Ang unang minamahal na gawa ng ating mahal na Panginoon, kaya siya nabayubay sa krus, sabi ng Biblia, save us from punishment of sin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dapat tayo po ang mamamatay. At ang kamatayan tinutukoy dito, physical death, mamamatay ka physically, at saka yung tinatawag na spiritual death, eternal death. Yung kaluluwa mo itatapon sa dagat-dagatang apoy. Yun naman ang spiritual death. Yung physical death, mamamatay ka physically. Maghiwalay ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, at ang iyong espiritu. Ang espiritu ay babalik sa Diyos, ang kaluluwa ay magbibigay sulit sa Diyos. Kung ikaw ay naglingkod sa Diyos, sa langit ang iyong kaluluwa, habang ang iyong katawan ay nasa libingan, nasa sementeryo, at pag dumating ang ating mahal na Panginoon, magbubuo yan para tayo po, maminamahal, ay makasama ng Diyos, body, soul, and spirit. Ang mga namatay ngayon, maminamahal na mga Kristiyano, kaluluwa pa lang ang nasa langit. Kaluluwa pa lang, hindi pa kumpleto yung kagalakan mo. Para ka lang nasa magandang pangarap. Para ka lang nananaginip, hindi mo mahipo mga anghel. Hindi mo sila makausap. Kahit ang mahal na Panginoon, hindi mo siya makausap, hindi mo siya mahawakan. Kasi para ka lang nandun sa napakagandang pangarap na ayaw mo nang gumising. Kasi kaluluwa ka pa lang. Ganon pag namatay ang tao, kaluluwa lang silang akit sa langit, habang ang physical nila ay nasa sementeryo. At ang kanilang hininga, bodies, ay yung kanilang tinatawag na mind, will, and emotion, yung kanilang kaluluwa babalik, ay yung kanilang espiritu babalik sa Diyos. Sabi ng Ecclesiastes 12, talatang 7. Babalik sa Diyos. Ang tao po, mayroon tatlong bahagi, katawan, espiritu, at kaluluwa. Ang kaluluwa natin ang eternal. Ang kaluluwa natin, eternal yan. Walang kamatayan yan. Mabuti o masama, ang kaluluwa mo'y eternal. Pag namatay ka, maminamahal na hindi naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, maminamahal, it is appointed unto man once to die, then after this the judgment. Yung kaluluwa mo, magbibigay sulit sa Diyos. Pag ikaw ay makasalanan, doon ka sa impyerno. Wala pang dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy itong mundo mismo natin. Lahat ng mga nasa impyerno, sabi ng Revelation chapter 20, verse 12 hanggang 15, lahat ng mga nasa impyerno, lahat na nasa libingan, itatapon ang kalang kaluluwa dun sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At ang dagat-dagatang apoy, itong mundo natin. Huwag kayong maniwala doon na nagsasabi sa Huwag kayong maniwala doon sa mga religion na ito daw mundo natin,
Sabi, mapalad ang maamo sapagkat mamanayin ang lupa. Sila daw magmamano nito, kaya mayroong mga religion, sinusukat na yung Makati, akin to, akin to, akin to. Hindi sila naniniwala na akit sila sa langit kasi ang paniwala nila, ang turo sa kanila, yung 144,000 lang ang akit sa langit. Sila hindi kasalik, sa lupa lang sila. Yun yung religion, maminamahal na witnesses kung tawagin. Huwag na nating ituloy yung iba, baka mapaul tayo. Ang paniwala nila sa mga, sisipag niya, no? Uy, bigay-bigay ng polyeto, tapos nakatambak yung kanal babasahin dyan. Ang paniwala nun, mamanayin nila ang lupa. Kanila yung lupa. Pero hindi nila alam, ang sanlibutan, ang lupa ay mapupugnaw sa matinding init. Gagawing lake of fire to. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, ang naisakatuparan ng ating malapanon sa krus, unang-una, expiation, pagbabayad sala. Sinabi ng banal na kasulatan sa Roma 5:8, ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay nang dahil sa atin. Mga minamahal, tandaan nyo, walang pwedeng lumagpas sa pag-ibig ng Diyos. Wala nang pinakadakilang pag-ibig kaysa rito ang ibigay ng isang tao ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Si Kristo'y namatay nang dahil sa atin. Ipinagtatagubili niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Kahit sino magsabi na kayo minamahal nila, kahit sino magsabi minamahal na iniibig kayo, pero kung hindi kayang ibigay yung buhay para sa inyo, hindi totoong pag-ibig yan. Peke yan. Ang totoong umiibig, handang ibigay ang buhay para sa inyo. At walang ibang nakagawa niyan kundi ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yan po ang unang ginanap niya, maminamahal, sabi ng Biblia. Kaya sinabi niya, mission accomplished. Na isa katuparan niya, sabi, save us from punishment of sin. Pagbabayad, sala, binayaran niya ang ating kasalanan. Sabi ng Biblia, tayo ang dapat mamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit si Kristo na ang namatay para sa atin. Amen? Aba, pag mayroong taong ginamit ng Diyos para iligtas ka, talagang ibibigay mo ang buhay mo para sa Kanya. Pag mayroon kang tao, maminamahal, na mayroon kang malaking utang na loob, kundi dahil sa Kanya, namatay ka na, ibibigay mo ang buhay mo sa Kanya, talagang iingatan mo siya, mamahalin mo siya. Ganon ang ating dakilang Diyos. Ibinigay niya ang Kanyang buhay alang-alang sa atin. Nagkatawan tao siya. Kasi ang Diyos hindi namamatay eh. Ang Diyos hindi namamatay. Kaya sinabi, God was manifest in the flesh. Iyon ang layunin, bakit kinakailangan magkatawang tao ang Diyos. Sapagkat sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Kung meron siyang ihirangin na tao para pantubos sa kasalanan, wala siyang nakita kahit si Abraham ay nagkasala. Kahit si David ay nagkasala. Lahat ng mga naunang mga mananampalataya na katulad natin, nagkasala sila katulad ni Moses. Si Moses lagi na nag-aayuno ng 40 days, 2 beses nag-ayuno, nagkasala pa rin siya. Sabi ng malapang, hindi ka papasok sa Kanaan. Hindi ka tumupad sa sinabi ko, huwag kang magkasala. Ang kasalanan ay ang paglabag sa utos ng Diyos. Nilabag ni Moses ang utos ng Diyos. Dapat magpapalabas ang Diyos sa bato ng tubig. Sabi ng malapanon, kausapin mo ang bato, lalabas ang tubig, iinom ang Israelita. Pero sa inis niya, hinampas yung bato. Yun ang kasalanan niya. Dahil hinampas mo ang bato, sabi, hindi ka makapapasok sa lupaing Kanaan. Kaya si Moses ay namatay, pumalit si Joshua. Kaya sinasabi ko sa inyo, maminamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Wala. Pero dahil sa kamatayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, siya ang naging bayad sa kasalanan para magkaroon tayo ng kaligtasan, magkaroon tayo ng katubusan, at magkaroon tayo ng kapangyarihan, pumasok sa kaharian ng langit. Yan po ang dahilan kung bakit anytime pwede tayong pumasok sa langit. Maliban sa hindi interesado. Pag hindi ka interesado sa langit, lalong hindi ka papasukin. Yung mga tutulog-tulog, langit lang pala, pakialam ko dyan. Pag wala kang interes sa langit, hindi ka papapasukin ng Diyos. Kailangan pag naririnig mo ang langit, panabikan mo. Amen?
Makikita nyo kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag hindi ka nagpapalagay, binabaliwala mo, yan ang aanihin mo, maminamahal. Pag hindi ka interesado sa langit, hindi ka papapasukin ng Diyos sa langit. Amen. At ang pangalawa, maminamahal, ang sabi po rito, ang ginanap ng malapanan sa krus ay propitiation. Pampalubag loob. Consolation, ibig sabihin ng propitiation, consolation, pampalubag loob. Sabi rito sa 1 John chapter 2 verse 1 and 2, italo natin ng verse 12. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 2, alon po ng 12. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pampalupag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanlibutan din naman. 12. Kaya kayo sinusulatan ko, pumunti kong mga anak, sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, yan po ang pangalawang dulot ng tinatawag na kamatayan ni Kristo sa krus. Propitiation. Propitiation, pampalubag loob o consolation. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, siya ang pampalubag loob sa ating kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi sa buong sanlibutan din naman. Kayo'y sinusulatan ko, mga mumunti ko mga anak, sapagat pinatawad na ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kaya nga ang kamatayan ni Kristo sa krus ay propitiation. Pampalubag loob. Dahil sa kanyang kamatayan, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay nagkaroon ng katubusan sa ating mga kasalanan. Sabi ng Hebrew chapter 10, verse 4 hanggang 5, sapagkat hindi na maaring ang dugo at ng mga baka o ng mga kambing ang makapag-aalis pa ng kasalanan. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Sa verse 10, sa kaloobang yaon, tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo minsan at magpakailanman. Sapagkat sa pamagitan ng paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Yan po, maminamahal, ang ibig sabihin ng propitiation, pampalubag loob. Inihandog ng Diyos ang kanyang sarili, maminamahal, bilang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Sabi rito, ito'y naging hain at handog. Amen. Dahil sa Biblia, maminamahal, yung mga baka noon, yung mga inandog na dugo ng mga baka, pagkatapos na magandog ng dugo ng baka, katulad ni Haring Solomon, kung magandog ng dugo ng baka, maminamahal si Haring Solomon, umaabot ng 200,000. Magkakatay siya ng baka 100,000, maminamahal 200,000 para sa kanyang kasalanan. Ito'y paghuhugas ng kanyang kasalanan. Ganon para mapatawad ang kasalanan. Pero maminamahal, pagkatapos gawin ni Haring Solomon, balik ulit siya sa kasalanan. Imagine ang kanyang asawa, 700. Kasi iniisip niya, marami naman akong pampalubag loob para sa kasalanan ko eh. Meron naman akong mga handog eh. Wala nang pinakamayamang tao noon kundi si Haring Solomon. Kaya kinakatwiran niya, marami siyang pwedeng ihandog sa Diyos. Kaya pangalawang ginawa niya, maminamahal, naghanap pa ng kabit. Meron na nga siyang asawa, 700. Dumanap pa ng concubine, yung naghanap pa siya ng kabit niya. 300. Talaga naman si Haring Solomon, no? Naghanap pa siya ng kabit, 300. Ang kanyang asawa, 700. Kaya, kung mababasa nyo sa Biblia, 1,000 ang asawa ni Haring Solomon. Pero makita nyo, bakit pinatawad ng Diyos? Kasi iba yung batas noon. Noong unang panahon, ang batas ay sa pamagitan ng mga pag-aandog ng mga susunugin. Mapatawad ka ng Diyos kapag meron kang handog na susunugin. Kapag meron kang ibubuhos na dugo. Sabi naman, nabasa natin, sapagkat sa pamagitan ng hain, sabi pagpasok ng salibutan, ay sinasabi, hain at handog
ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay nihanda mo. Dati, mga dugo ng mga baka at mga kambing para maalis ang ating kasalanan. Sabi na Hebrew chapter 10 verse 4. Pero sa kabila niyan, patuloy pa rin nagkakasala ang tao. Kaya ang ginawa ng ating mahal na Panginoon para once and for all, sabi rito sa verse 10, maminamahal, sa kaloobang yaon tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo minsan lamang at magpakailanman. Ang katawan ni Kristo inihandog niya bilang hain sa kasalanan, minsan lang, pero ang epekto nito, ang kapangyarihan nito ay magpakailanman. Hindi katulad ng ginagawa ni Haring Solomon, paghahandog niya ng 200 baka, balik siya sa kasalanan. Pagkatapos niyang mag-asawa ng 1,000, si Haring Solomon, maminamahal, gumawa ng mga graven images, mga Diyos-Diyosan. Kung ilan ang asawa niya, ganun karami ang Diyos-Diyosan ni Haring Solomon. Bawat asawa niya may kanya-kanyang reliyon. At kung ano ang Diyos ng kanyang asawa, sinasamba niya rin. Kasi ang katwiran niya, meron siyang handog na susunugin. Ganon, maminamahal. Pero sa panahon natin ngayon, sinabi ng Biblia, sa kalooban niyaon tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, minsan lamang at magpakailanman. Ang dugo ni Kristo ay minsan lamang inihandog, ngunit ang epekto nito'y magpakailanman. Hanggang sa sali-saling lahi, hanggang sa mga darating panatao sa sanlibutan, hanggang sa henerasyon natin ngayon at sa sunod pa na henerasyon, hanggang hindi pa bumabalik ang ating mahal na Panginoon, ang kapangyarihan ng dugo ng ating mahal na Panginoon, ito po'y nananatili magpakailan-kailan pa man. Amen! Everybody shall praise the Lord. At ang pangatlo, minamahal na epekto po ng kamatayan ni Kristo sa krus, sabi rito, reconciliation. Reconciliation. Tayo po ay nakipagkasundo sa Diyos. Dahil sabi ng Roma 5:10, tayo'y naging kaaway ng Diyos. Tayo naging kaaway ng Diyos nang dahil sa ating kasalanan. Ngunit, kaya bumaba ang ating malapang sa Kristo, namatay sa krus, para pagkasunduin, maminamahal, ang tao at ang Diyos. Sabi, reconciling himself and reconciling the world unto himself. Papagkasunduin ang sanlibutan sa kanya rin. Yan po ang ibig sabihin ng reconciliation. Sabi ng 2 Corinthians 5:19 up to 20, itong layunin, bakit kinakailangan mabayubay si Kristo sa krus. Kaya meron tayong Holy Week na idinaraos. Ang problema lang, maminamahal ng Holy Week na ating idinaraos, binubulay-bulay natin, yung mga nagtuturo ng mga pari. Biro mo, ang pagdiriwang nila, sila rin ang magpapapako sa krus, sila rin ang kapapasan ng krus. Sasaktan nila yung kalooban nila, ayun kanilang katawan, isang malaking kamangmangan. Tapos yung iba magpapapako sa krus. Ang layunin na yun doon sa kutod, ang layunin, bakit kailangan sila magpapako sa krus? May bayad yun, dollars. Mahal ang bayad doon, dollars. Kaya nga, parang eleksyon yan. Elect sila, namimili sila, o sino mabubunot ngayon. Pag nabunot yung pangalan mo, ikaw ang magpapapako sa krus. Ang laki ng bayad. Doon sa ibang bansa, nandun yan, sa ibang bansa yan, yung mga pangunayan nilang mga magazine doon, nandun yung mga picture ng mga napako sa krus dito sa Pilipinas. Pinag-aagawan ng mga tao doon, talagang mabili. Talagang sisikat yung mga tao nagpapapako sa krus. Bukod doon, may bayad, napakalaki ng bayad. Kaya yung taon-taon nagpapapako sa krus, mayaman na. Dati pulubi lang yun, dati mahirap lang yun. Ngayon nakapagpatayo ng bahay, nakapagbili ng mga lupa, talagang ang yaman. Kasi may bayad yun. Pero ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, reconciling the world unto himself, para pagkakasunduin ang tao at ang Diyos. Sabi rito 2 Corinthians 5:19 up to 20. Mamaya sundan natin ang Ephesians 2:12 hanggang 15. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 up to 20. Sa matkid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo sa sanlibutan sa Kanya rin,
na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin. Kay pinamanhikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo makipagkasundo sa Diyos. Dito sa Efeso chapter 2 verse 12 up to 14. 12 to 14. To 14. Na kayo ngayon na panahong yaon ay nahiwalay kay Kristo, ang mga di kabilang sa mga bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapot ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo, sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa at giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ang isa sa dahilan bakit napako ang ating pinakamamahal na Panginoon sa krus. Pero sinasabi ko sa inyo, maminamahal, ang ating dakilang Diyos, hindi siya ikalawang persona. Katulad ng itinuturo ng ating kinagisnang reliyon, may tatlong persona ang Diyos. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Hindi po totoo yun. Sabi ng Biblia, iisa lang ang Diyos. At ang Diyos, napakalaki. Ang Diyos, maminamahal, ang mundo, sinlaki lang ng bola sa Kanya. Espiritu siya. Hindi siya nakikita. Wala pa ang mundo, nandyan na ang Diyos. Noong ang tao'y nahulog sa kasalanan, sabi ng banal na kasulatan, God was manifest in the flesh. Yung napakalaking Diyos bumaba, pumasok sa mundo. Yun na po ang ating mahal na Panginoon Kristo. Nabayubay sa krus. Dahil sabi ng Biblia, without shedding of blood is no remission of sin. Sinabi rito, maminamahal, sa makatid bagay, ang Diyos kay Kristo ay pinagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Hindi ibinilang sa kanila ang kanilang makasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Yung kasalanan ng tao sa buong sanlibutan, mga minamahal, sabi dito, ay hindi ibinilang sa kanila ang kasalanan nila, kundi mga minamahal, sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, nagkaroon, mga minamahal, ng reconciliation. Nagkaroon ng pagkakasundo. Sabi, God and sinners reconcile. Ang Diyos na banal at ang taong makasalanan reconcile. Kaya nga, ang layunin ng pagkatawang tao dito na mahal na Panginoon, reconciling the world unto Himself, upang pagkakasunduin ang sanlibutan sa Kanya rin. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala nga. At ang sabi ng Biblia, kami ay mga sugo sa pangalan ni Kristo na namamanik ang Diyos sa pamagitan namin na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kami ang magpapaliwanag, maminamahal, na kaya ang Diyos nagkatawang tao sapagkat gustong makipagkasundo ng Diyos sa mga taong makasalanan. At kami ang namamagitan, kami mga mangangaral. Amen! Sabi ni Apostol Pablo, kami namamanhik na ang Diyos sa pamagitan namin ay namamanhik kami sa pangalan ni Kristo na ang mga makasalanan ay makipagkasundo sa Diyos. Yan ang layunin bakit may mga preachers, may mga mangangaral para mamanhikan, para manligaw sa mga tao, mga minamahal, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ang Diyos ang nangliligaw sa pamagitan namin na ang mga tao ay lumapit at makipagkasundo sa malapan para hindi maparusahan ng kanilang mga kasalanan. Pero yung mga tao, maminamahal, na sinasabi ko sa inyo, sila ang gumagawa ng paraan para sila'y maligtas, nagpapapako sa krus. Gumagawa sila ng paraan. Yan po yung malaking kamangmangan. Pinahirapan mo yung sarili mo. Pinahirapan mo yung sarili mo na wala kang mapapahamak. Buti pa yung mga nagpapako sa krus sa kutod eh. May bayad yan, dollars ang bayad yan eh. Tapos malalagay ka sa payagan, malalagay ka dun sa ibang bansa, mapa-front page ka dun sa mga magazine nila. Pero itong mga nagpipinitensya, walang mapapala. Meron nga akong kilala dyan eh. Kalalabas lang sa bilangguan. Nung nakita niya yung umahampas sa kanya, mortal niyang kaaway. Sabi, bakit palakas ng palakas yung hampas? Pagtingin niya yung mortal niyang kaaway, naku, ito, tumakbo. Iniwan yung krus.
Iniwan yung krus nung nakita niya yung kalaban niya, nandun sa pumapalo sa kanya. Tapos binalikan niya yung krus. Ipinako na siya. Doon sa amin hindi pinako, tinali lang, tinali. Nung nakatali na, ang pangalan si Mang Mike, medyo malaki tiyan. Nung nakita na naman siya nung nakalmortal niyang kaaway, biglang nagsisigaw. Utusin ko kayo, pakawalan niyo ako, papatayin ako niyan. Humingi ng tulong doon sa mga tao. Sabi, ano ba namang klase ito? Akala ko ba kaya ka nagpapako, handa kang mamatay. Ngayon, humingi ka ng tulong. Kaya walang kabutihan, maminamahal. Ako naranasan ko rin yan eh. Nagpasan ako ng krus. Talagang nagtataka ako. Dati bata lang ang pumapalo sa likod ko. Palakas ng palakas. Pagtingin ko yung lolo ko. Galit na galit. Niloloko niyo yung takbo ako. Naranasan ko rin yun. Kasi gusto ko mapatawad ng kasalanan, pero mali pala yun. Yung ginawa ng malapang Kristo, sapat na. Kaya nga, it is finished. Sinabi ng malapang, naganap na. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin, naganap na. Ang gawin mo lamang, isuko mo ang kasalanan mo sa mahal na Panginoon at ikaw, mga minamahal, ay magsisi talikuran ng kasalanan mo. Huwag mo nang balikan, hindi mo na kinakailangan, ikaw pa ang magpapako sa krus. Kasi hindi ka naman tatanggapin ng Diyos kasi ang hiningi ng Diyos na maging handog sa kasalanan, sinless. Sinless. Kahit maganda ang pagkakapako sa iyo, kahit na sincero ang iyong pagpapapako, pero ikaw ay makasalanan, hindi pa rin approve sa Diyos. Kasi dapat ang nagpapapako sa krus, walang kasalanan. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Walang karapat dapat kahit si Abraham, kaya yung Diyos mismo. Diyos mismo nagkatawan tao siya dahil walang pwedeng gumanap ng pagtubos ng kasalanan, kundi siya, sapagkat siya lamang ang walang kasalanan. Kaya nga, ito po ang pinasasalamatan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon, bakit nagkaroon tayo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! At ang kauli-ulian, sabi po rito, redemption. Ang tinanggap natin sa kamatayan ni Kristo sa krus ay katubusan. Sabi rito, Efeso 1:7 at Colossians 1:14. Basahin po natin ang dalawang talata. Dito po sa Efeso Kapitulo 1, talatang 7. Nasa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa Colosas Kapitulo 1, talatang 14. Colosas Kapitulo 1, talatang 14, kaya ito pagkakasulat, na siyang kinarurunan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, siya ang katubusan ng ating kasalanan at kapatawaran ng lahat nating mga kasalanan. Ang tawag diyan, redemption. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, narito pa siya. Sabi rito, ang anak ng tao ay naparito hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Tinubos tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sinasabi ko nga po sa inyo, maminamahal, ang pinakamapalad sa lahat ng mga mapalad na nabuhay, maminamahal, yung mga panahon natin ngayon, mga henerasyon natin ngayon. Bakit? Sapagkat maminamahal, namatay ang ating mahal na Panginoon Jesus para sa atin. At hindi lamang yan, sabi ng banal na kasulatan, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal, ang magkakaroon, maminamahal, makakasama niya sa rapture. Ang mga naunang namatay, ang unang kukunin, at ang mga naglilingkod sa ating malapang na nabubuhay ngayon, sila ang pangalawang kukunin ng ating Panginoon at sila ay mabibihisan ng katawang walang pagkasira. Pag tayo po, maminamahal, ay kinuha ng ating Panginoon sa pagbabalik niya sa rapture, tayo mabibihisan ng walang kapintasan, mabibihisan tayo ng incorruptible body. Katawang hindi nasisira, hindi namamatay, hindi tumatanda. Incorruptible. Tayo mabibihisan ng tinatawag na celestial body, katawang panlangit.
at tayo mabibihisan ng tinatawag na glorify body. Glorify, katulad ng katawan ng ating mahal na Panginoon Kristo, hindi na mamamatay, hindi na tatanda, mga minamahal, at kailanman hindi na natin maranasan ang nararanasan natin dito, nagugutom, nauuwaw, napapagod, hindi na natin mararanasan yan sapagkat ang glorified body ay katulad ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Ang sabi ng 1 Peter 1:18 up to 19, ang sabi po rito mga minamahal, na inyong nalalaman na kayo'y tinubos, hindi na mga bagay na nasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi na mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis sa mga tuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Amen! Tignan nyo maminamal yung ating kinagisnang reliyon pag hindi ka talaga nakarinig ng Word of God. Kita nyo, sabi, tayo'y tinubos hindi sa pamagitan ng pilak, ng ginto. Pero pag mahal na araw ng All Saints Day, All Souls Day, tsaka All Saints Day, makita mo, ang daming pari doon sa mga sementeryo. O papadasal natin yung loved ones mo. Regular o ordinary? Pag regular, isang patak lang. Regular lang eh. Pero pag special, ang daming tsokololong, ang daming seremonya. Special eh. Alam niyo ba ang bayad ng espesyal? Pinakamababa, 10,000. Ang ordinary, maminamal, 7,000. Pero pwedeng tumawad, 5,000. Ganun ang presyo nila. Kasi nung namatay yung kapatid ko, hindi nila alam na Kristiyano ko. Sabi sa akin nung pare, napunta yung pare, brother, pag-pray natin, 7,000 sana yan kasi ordinary, pero gawin na lang natin 5,000. Sabi ko, hindi na po, nabasbasan na po namin, napag-pray na namin. Patay na, ginagatasan ka pa. Amen? Pero sabi rito, nalalaman natin na hindi tayo tinubos ng mga pilak o mga ginto o mula sa inyong walang kabulang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi tayo ay tinubos na mahalagang dugo, gaya ng korderong walang kapintasan, walang dungis sa makatuwid, ang dugo ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Ang mahal na Panginoon walang bayad. Ang gusto lang niya, manampalataya ka. Kaya kahabag-habag, maminamahal ang mga tao na hindi naintindihan ang salita ng Diyos. Amen? Lalo na yung mga nag-aakalang mga artista, talagang gumagastos. Talagang yung bendita isang diligan, ilang daang libo binabayaran nila. Pag namatay yung mga artista, ng mga pare, ilang taktakan lang, 100,000. Hindi pa mapunta sa langit. Amen. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang pagpunta sa langit, habang nabubuhay ka. Kasi pag namatay ka na, kahit, sabi nga ni Dr. Jose Rizal, kahit buong dagat ng Pasipiko, gawing bendita, idilig sa patay, hindi na aakyat sa langit. Tignan nyo sa luneta, nandun yung mga salata ni Jose Rizal. Kahit daw buong dagat ng Pasipiko, gawing bendita, idilig nyo lahat sa patay. Buong dagat ng Pasipiko, pag nasa impyerno na yan, hindi naaawon yan. Amen? Ang gusto ng malapon habang nabubuhay ka, habang malakas ka, maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Pag naglilingkod ka sa Diyos, buhay ka pa. Sabi ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Ang kamatayan ay magiging pakinabang pa sa'yo sapagkat ang pagpikit mo dito sa lupa, siyang bagdilat mo sa piling ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen! Everybody shall praise the Lord. Kaya nga yung redemption na tinutukoy po rito, maminamahal, sabi po, payback or ransom. Redemption from curse, sin and shame, and penalty of sin. Pagkatubusan natin sa kabayaran ng kasalanan, katubusan sa sumpa, sa kahihiyan, at higit sa lahat, sa kaparusahan ng kasalanan. Diyan tayo tinubos ng ating mahal na Panginoon. Pero napakapalad natin, maminamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang daming reliyon, maminamahal, sa Pilipinas.
Kung di ako nagkakamali, umabot ng 700 religion dito sa Pilipinas. Pero sa buong mundo, ayon sa pananaliksik ko, umabot yata ng 7,000 religion buong mundo. Pero dito pa lang sa Pilipinas, 700. Pero magalak tayo sapagkat tayo po ay nasa buong katotohanan. Amen! Ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan sapagkat tayo tinubos ni Kristo. Anytime, kunin ng Diyos ang buhay natin, nasa langit tayo. Pero katulad ng sinabi ko sa inyo, para lang tayong nasa magandang pangarap. Pag namatay ka, hindi pa po buo yun. Kaluluwa pa lang nasa langit, pero napakasaya na. Isang napakagandang pangarap na ayaw mo nang magising. Magaganap lamang po yung body, soul, and spirit, magbubuo uli yan sa rapture. Pag dumating ang ating mahal na Panginoon, yung katawan mong alabok na, magkakaroon nila ng laman yan. Tapos yung kaluluwa mo na nasa langit, tsaka yung spirit mo na nasa Diyos, magbubuo yan, body, soul, and spirit. Nasa 1 Thessalonians 5:23, ang tao po ay may tatlong bahagi, katawan, espiritu, at kaluluwa. Pag namatay ang tao, ang kanyang laman ay pupunta sa libingan, ang kanyang kaluluwa aakyat sa langit, pag siya'y Kristiyano, ngunit ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ecclesiastes 12:7. Yun ang ibig sabihin, maminamahal ng buhay. Life, the union of body, soul, and spirit. Death, ang ibig sabihin ng death, the separation of body, soul, and spirit. Katinawag na death, ang paghiwalay ng kaluluwa, ng laman at ng espiritu, at ang buhay ay ang pagbubuo ng katawan, ng kaluluwa at ng espiritu. Sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, ang mga namatay muna ang unang kukunin, at pangalawa, tayong mga nabubuhay ay aagawin sa alapaap at mabibihisan tayong walang kasiraan, walang kamatayan, glorified body, celestial body, at incorruptible, sabi ng banal na kasulatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya tandaan nyo, maminamahal, wala nang pinakamalagang bagay na ginagawa natin dito, kundi ang paglilingkod sa Diyos. Yung iba, pinagpapalit ang paglilingkod sa Diyos dahil sa trabaho, dahil sa pag-aaral. Hanggang dito lang sa lupa yan. Ang lupa, gagawin dagat-dagatang apoy, 2 Peter 3:10. Gusto mo dito ka, dagat-dagatang apoy. Pero kung pagbutiin mo paglilingkod mo sa Diyos, doon ka sa langit. Hindi ko sinabing masama mag-aral, hindi ko sinabing masama ang profession, hindi po. Ang gusto ko lang ipaalam sa inyo na but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag niyong gawing priority, gawin niyo lang secondary. Habang nandito tayo, gawin natin secondary. Gawin yung priority ang paglilingkod sa Diyos. Pag hindi mo naging priority ang paglilingkod sa Diyos, ikinalulungkot ko, hindi ka aakyat sa langit. Ang aakyat sa langit ay ginagawang priority ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y tumayo, maminamahal. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron tayong baguhan, meron tayong bisita, maminamahal, kindly palapitin natin sa unahan upang tanggapin ang ating dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Awitin natin yung kaninang inawit natin tungkol sa anong pamagat na. Kung merong bisita, maminamahal, merong baguhan, kindly. Wala nang iba pa Lumapit po sa unahan ng ating mga baguhan. sa buhay ko ngayon. Hindi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon. Dakilang ang tunay, inari mo ang sala ko, iyapatusay inis mo hanggang kamatayan, pinaglaban mo ako.
Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Hallelujah. Laging nasa puso ko, mga dakilang gawa mo, nagbigay na ano pa. Ika'y malingkuran, hilingan mo ang tulad ko. Panginoon, kay buti mo, ikaw ang dahilan, kaya ako'y naririto. Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad mo'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo. Sa landas na tatahakin ko, Panginoon, nawa ako'y samahan mo. Panginoon, sadyang kay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, sadyang kay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo, kaya't aking inaalay ang papuri pagsamba. Ang buhay ko'y tanging sa'yo, Panginoon, kay buti mo. Amen. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay nasa banal na hapunan. Ang bahaging ito, mga minamahal, ito po'y pagpapatunay na inaalala natin ang dakilang bagay na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano niya tayo iniligtas sa ating mga kasalanan. Kung paano niya tayo, mga minamahal, tinubos ang kanyang kahirapan sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Ang dahilan kung bakit tayo po ay nagkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, alalahanin nyo ang mga bagay na ito bago ako bumalik. Kaya nagsasagawa tayo ng banal na hapunan sapagkat sabi sa tuwing ito'y ating alalahanin, inaalala natin ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagparito kapag tayo po ay nagdaraos po ng banal na hapunan. Ay niling ko, maminamahal, magsisipo tayo. Habang nandito po tayo sa libutan, mga minamahal, nagkakasala tayo.
Nagkukulang tayo. Nagkakamali tayo, mga minamahal. Sinabi ng Roma 11:32, ang sabi, ang lahat ay kinulong ng Diyos sa kasalanan para maipayag sa atin ang kahabagan sa ating lahat. Gusto ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, lagi nating alalahanin ang katubusan na ginawa niya sa krus. Gusto niyang maipakita sa atin ang kanyang dakilang kahabagan na hindi tayo maliligtas kung hindi dahil sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po humingi ng kapatawaran, mga minamahal, bago tayo magsagawa ng banal na hapunan. Hiniling ko pong magsisi tayo, mga minamahal. Hallelujah. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kasalanan, mahal na Panginoon. Inaamin po namin, minsan kami po yung nagkakamali. Inaamin po namin na kami nagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami. Gawin mo kaming karapat-dapat makabahagi sa banal na hapunan. Linisin mo po ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Hugasan mo kami ng yung banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat makabahagi sa banal na hapunan sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing Amen. Iniling ko po, maminamahal. Hawakan po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito, maminamahal, ito po yung nagsisimbolo ng katawan ng ating dakilang Diyos, ng katawan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ang Diyos na nagkatawang tao. Sinong Diyos, maminamahal, ang aalalahanin tayo? Tayo po yung napakamakasama. Tayo yung makasalanan, pinagkukulan ng pansin ng ating dakilang Diyos. Nagkatawang tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sinabi dito sa Unang Korinto 11, talatang 24, ang sabi po rito, at nang siya'y makapagpasalamat, ay pinagputol-putol na sinasabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y kakain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay, mga minamahal. Hawakan po natin ang katas ng ubas. Ang sabi rito sa unang Korinto 11:25, sabi po, gayon din naman, inawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay, mga minamahal. Hallelujah. Ating pagbulay-bulayin, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Damin natin ang presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, habang tayo maawi. Ang kaniyang paghihirap upang tayo'y matubos. Hallelujah! Hallelujah! Iyong inumin
Hallelujah, 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 hallelujah. Samantalayin natin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, there is Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, samantalayin natin habang nasa ating kalagitnaan ng ating dakilang Diyos. Sama-sama natin idulog sa Kanya ang ating mga kahilingan, ang ating mga pangailangan, ano man ang ating mga karamdaman, ano man po ang ating mga prayer requests, ano man ang ating mga kahilingan, sama-sama natin idalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, magkaroon tayo ng panalangin, mga minamahal, sa bawat isa sa atin. Saan man tayo na naroon ngayon, mga minamahal, sama-sama natin idalangin ang ating kahilingan. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Diyos, sama-sama po namin idinudulog sa iyo, mahal na Panginoon, ng mga kahilingan ng mga minamahal namin mga kapatiran, ano man po nataglay nila mga karamdaman, ano man po mga problema, mahal na Panginoon, maging sa mga pangailangan pinansyal, material, kanilang magagandang hanap buhay, mahal na pong pagpalaing mo po, mahal na Panginoon, ano man ang mga negosyo, ano man mga pinagkakakitaan ng mga kapatiran, panghawakan mo, pagpalain, mahal na Panginoon, pagalingin ang kalmataglay na karamdaman bago kami lumisan sa banal na lugar na ito, maangkin ng mga minamahal namin mga kapatiran, ng katugunan ng kamapanalangin, mahal na Panginoon. Hallelujah, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin sa mga pangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing Amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Banggitin natin ang ating mga karamdaman, ano man ang ating karamdaman, ano man ang ating mga problema, ano man ang ating mga kahilingan, lahat ng gawa ng kalaban. Hallelujah, demons of unbelief and doubt. Sinasabay namin na namin natitirang kapintasan, mga kahinaan. Hallelujah, demons of lust of the flesh, lust of the eyes. Hallelujah, demons of worldliness, lahat ng gawa ng kalaban. Demons of inflammatory diseases, cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood. Hallelujah, lahat ng aming mga kapintasan, mga kahinaan, ang aming mga karamdaman, pinalalayas namin. Be healed, be healed, be healed. Be healed in the name of Jesus. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Bless them, O God, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Sabay-sabay tayong sisigaw habang tayo tatalon. Ito po yung nasa Biblia lahat, mga minamahal, nasa Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Ito po ay pananampalataya na lahat tayo ay pupunta sa langit, mga minamahal, naman naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa ministeryong ito. Kaya sabi, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. We love you so much, but there is Jesus loves you more. At bago ko po ibigay sa ating announcement, mga minamahal, tayo po ay kukuha ng special love offering, mga minamahal, at ang ating pangunahin, mga minamahal, na kailangan nating magawa ngayon ay bago magtag-ulan, susunod na buwan, mga minamahal, magtatag-ulan na po. Susunod na buwan ay tag-ulan na. Kaya ang ating pong number 1 project ngayon, mga minamahal, makipagkaisa po tayo ngayon. Kung meron po kayong kakayahan, mga minamahal, magpadala ng mga semento, magpadala ng hollow blocks, o kaya kayo po, mga minamahal, ay magbigay na lamang po ng halaga upang makabili po tayo ng hollow blocks at makabili po tayo ng semento para po sa ating banal na gawain. Ito pong ating semento, mga minamahal, ang ating pong hollow blocks. Gagawa po tayo ng riser dito, banda rito sa kaliwa ko at sa kanan ko. Tatanggalin po natin ito, mga minamahal, ililipat po natin ito pong IT room doon sa likod na nakikita nyo, mga minamahal. Tapos na po yan, ay lalagyan na lang po ng tiles yan at pipinturahan. Ililipat na po yung gamit natin sa IT. Kaya ito magiging riser po ito, mga minamahal, para at the same time, harang po ito sa tubig na pumapasok dito. Magiging harang po yung riser na paggagawa natin dito, mga minamahal. Ganon din dito sa kaliwa ko.
Gagawa tayo ng riser dyan, haharang po yan sa tubig na papasok ka. Kahit umuulan, maminamahal, baha na sa labas, pero dito sa chapel, hindi na po magbabaha sapagkat haharang na po yung riser na ipagagawa natin. Kaya kailangan po natin, maminamahal ng halaga upang ang gawin nyo, maminamahal, pag ang bibigay nyo ay para sa ating pong riser na ipagagawa, ilagay nyo sa sobre, maminamahal, for project riser. Tapos kung halimbawa naman maminamahal ay para sa ating pong binabayaran dito, maminamahal, ating pastoral house, ating kuryente, ating tubig, ilagay nyo na lang, maminamahal. Pero ibukod nyo po, pag yan po ay para sa ating ipagagawang riser, ihulog nyo po, ilagay nyo sa sobre, ilagay nyo po riser. Gagawa tayo ng riser. Pero kung yan ay hindi nakalagay sa sobre at walang riser, gagamitin po natin sa ating bayarin dito po sa pastoral, ang ating kuryente, ang ating tubig, at ang ating inulugang pastoral house. Kaya maminamahal, maging specific ang ating pagbibigay. Anytime, after 1 month, magtatag-ulan na po, maminamahal, para hindi po napopospon yung ating gawain. Maminamahal, minsan kahit araw ng linggo, wala tayong gawain kasi nga baha. Kaya bago dumating ang pagtagbaha, maminamahal, meron tayong riser na ihaharang dyan, sa kaliwa ko at sa kanan ko, hindi na po papasok ang tubig, maminamahal, na dyan lang, sa labas lang natin. At the same time, tuloy po yung ating gawain. Ganyan po, maminamahal. Kaya makiisa po tayo, tandaan po natin, maminamahal, ito po yung gawain natin, kayo po ang may-ari nito, kami po ay tagapamahala lamang, anytime ililipat kami sa ibang lugar, kayo po ang makikinabang dito, maminamahal, hindi po kami. Kami lamang po ang tagapagsalita. Kaya tayo po kukuha ng ating special love offering. Narito po ang ating beloved Brother Wilfredo. Panalangin po ang ating special love offering. Inuulit ko po, kung para po sa ating pinagagawa na sa riser, sa ating project, gawin niyo po, maminamahal. Lagay niyo sa sobre at sabi po, riser. At kung iyan ay para din sa ating pastoral house, ay ilagay niyo lang po sa envelope, ay sa offering cloth, maminamahal. Tayo po manalangin muna. Hallelujah, Sir. Kabis po, beloved ordained preacher, Bicolaya, tayo manalangin. Dakila namin, Ama, sa palang pinakamamahal na Jesus, mahal pa natin kami sa pagkalob ng special offering, mahal pa noon. Sa lahat ng makakalob, ihong balik makalibong beses, mahal pa noon. Patuloy pagpalain ka ng kabuhayan, pinakakitaan, mahal pa noon. Mahal pa noon, sa wala mo yung pagkalob kawan ng kablaan, yung pagpalain sa sunod makabagay sa bigay. Mahal pa noon, bigyan making puso na patuloy makibahagi sa iyong pangailan ng managawain. Pagpalain mo, sa among dalangin sa matamis sa Pangasos. Hallelujah, praise the Lord. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba. Para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. Praise God. Puri po ating Panginoon Jesus. God bless po ating mga selected singers. As Diyos po siya magpala sa lahat po na nagkaloob. Amen. Praise God. Ay tuloy-tuloy po minalo sa ating mga announcement. Patuloy po minalo ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. Sa ating minamahal na mga baguhan. Minamahal mayroon po tayong 3 beses
na pananambahan sa loob po ng isang linggo na dito po natin ginaganap sa ating pastoral house. Araw po ng Miyerkules, minamahal po yung ating midweek service. Nagsisimula po yan alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. At araw po ng Biyernes, yan po yung ating overnight prayer, minamahal. Nagsisimula po tayo na alas 9 ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, katulad kanina, nagsimula po tayo na alas 9 ng umaga. Nagtatapos po, ganito pong oras, tuwing araw po yan ng Linggo. Yan po yung ating regular, minamahal na oras sa ating pananambahan dito po sa ating pastoral house. At meron po tayong Facebook Live, Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po ito. Huwag natin kalimutan ito, minamahal, alas 9 ng gabi, alas 10 po ng gabi, Lunes hanggang Sabado. At yung ating television program naman po, Dako ng Maynila sa PTV Channel 4. Every other Saturday po ito, minamahal sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Every other Saturday po. Kung kahapon mayroon, susunod na Sabado, wala po, susunod Sabado ulit. Every other Saturday po, ating programa dyan po sa television. Yung ating radyo program naman po sa Dako ng Maynila, sa DCME 1530, talahapitan natin mga radyo. Sa AM1 po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Yan po ating mga schedule, minamahal ating mga programa sa radyo, television. Amen, praise God. At minamahal, meron po tayong mga bilabot po natin singers, minamahal, sa Balaybay. Meron po tayong practice, minamahal, pagkatapos po natin closing prayer, praise God. Maging minamahal Sunday School, moving up. Minamahal recognition nila sa April 12. Sunday School natin, minamahal, moving up recognition nila, minamahal, itong darating na April 12. Pagkatapos po na ating siyang pananambahan. Praise God. At minamahal, mayroon po tayong mga project ngayon, minamahal, ginagawa po natin yung IT, lilipat po yan, at maglalagay po tayong mga riser po dyan, magkabila. Ay kung sino po walang ginagawa sa bahay, mga bakante po ang oras, kung sino pong willing, pumunta rito para tumulong po, o mapadali po yung ating isinasagawang riser po dyan, mag ating IT, minamahal. Kung sino po medyo bakante ang oras, minamahal, hindi po busy, bukas po, minamahal, trabaho po tayo rito. Kaya kung sino po gusto, minamahal, volunteer. Praise God. Welcome po kayo, minamahal, pamapabilis po yung ating pagsagawa na ating riser. And praise God, sa mga kalalakihan po ito, minamahal, kung sino pong willing, tumulong, hindi po masyadong busy sa kanilang tahanan, minamahal, pumunta po kayo dito bukas, minamahal, meron po tayong trabaho dito, minamahal, sagawa natin yung project po natin, bilang paghanda po sa darating na tag-ulan, o pwede na po tayo binabaha dito sa ating pastoral house. Amen. Praise God. Purihin po ating pinapain ni Jesus. At inuulit, minamahal, yung ating mga singers para po minamahal sa nalalapit na church anniversary dyan po sa Balaybay. Minamahal ito ang darating na April 19 po yata. April 19, minamahal dyan po sa Balaybay, Castillo, Zambales. At yung beloved singers, may practice po kayo. Pagkatapos po na ating service, minamahal. At yung sa susunod na linggo naman po, ating Sunday School moving up, a recognition, minamahal sa ating mga minamahal sa Sunday School mga bata. Mayroon po kayo recognition darating na April 12. Amen. Praise God. At minamahal, wala po additional announcement. Mayroon po tayong lihas sa mga ibig palihas. Mayroon po tayong minamahal, praise God, bautismo. Sa hindi pa na bautismo, may bautismo po tayo. Libre po ang bautismo po, minamahal. At minamahal, mga katanungan po patungkol sa paglilingkod sa mga Panginoon. Lumapit lamang sa ating beloved preachers area. Nandiyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po siya na kayo po yung kanyang paglingkuran. Amen. Praise God. At tayo tumayo na po. Wala po additional announcement. Tumayo na po tayo. Magpasalamat na po tayo sa ating pinapain ni Jesus at tinatapos sa matagumpay na para naman sa araw na ito, maging sa ating pasamantalang pag-iwahiwalay. Panalangin na rin po ito natin beloved worker, Brother Paulo Bondok. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Brother Lando Montilla. Tayo po'y manalangin na po sa ating closing prayer. Tayo sama-samang manalangin muna. Dakilang Diyos, sa mga banal sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami po yan nagpupuring papasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng banal na gawain na pinagpala mo, tunay na kami muli, sinamahan mo, na ipinadama ang matamis banal na presensya, malapay na salamat sa revival ng aming pananampalataya, at salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi, simula kanina mga awitin, mga masayang awitin, mga malumani na awitin, at salamat sa bawat choir na nagandog ng mga papuring awitin, malapay salamat po Diyos, sa mga banal mong salita naming napakinggan,
na pag-aralan na dinala po yung mga ngaral malapay noon, maging sa aming pagsalo sa banal hapunan, malapay noon. Salamat sa revival na naman po, na isang buwan na ng mga revival, malapay namin pananampalataya, na patuloy mo kaming papalakasin na naman, patatagin sa kabilang mga pagsubok na yan. Kami muli mong panghahawakan, malapay noon, at malapay salamat sa kamatayan mo sa krus ng Kalbaryo. Kami tinubos mo, kami pinagaling mo sa aming mga sakit, binago mo ng aming buhay, patuloy mo kami pinag-iingatan sa mga aksidente at kapamakan. Malapay salamat, O Diyos, napakabuti mo, malapay noon. Wala kang katulad, wala kang kaparis, wala kang kapantay, malapay noon. At kung papaano mo dinakong payapa, ligtas ang bawat isang mga anak mo sa lugar na ito, sa aming pasamantala paghiwa-hiwalay, ingatan mo lahat ng kilalakbay, especially mga naka-single motor, mga naka-four wheels, tatawid sa tawiran. Ikaw ang mag-ingat sa kanilang lahat, makarating maluwalhati, ligtas sa kanilang tahanan. Itong aming samudalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless po. Tao, magkamayan po tayo.